Hindi ko na matandaan ang eksaktong araw. Basta umuulan noon at madulas ang kalsada. Nagmamaneho ako, papauli na galing trabaho nang biglang may tumawid na pusa. Ayoko namang masagasaan kaya bigla akong nagpreno. Pero huli na. Dumulas ang gulong at ang susunod na alam ko ay may matinding sakit sa ulo at dilim. Nagising ako sa ospital. Ang ulo ko'y bininda. Sabi ng doktor, mild concussion lang daw, pero kailangan kong magpahinga. Ang pamilya ko nag-aalala. Ang nanay ko halos di na bumitaw sa kamay ko. Pero parang may nagbago sa akin. Hindi lang sa pisikal. Pakiramdam ko, may nagbukas sa loob ko. Isang bagay na matagal nang sarado. Nung una, maliliit lang na bagay. Parang nahuhuli ko ang mga salita ng mga tao sa paligid ko na parang nanggagaling sa malayo. O may mga amoy na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pinansin masyado. Baka side effect lang ng gamot. O guni-guni ko lang. Sabi ko sa sarili ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang mga kakaibang pangyayari. Minsan, nakikita ko ang sarili ko na nakatitig sa salamin at parang hindi ako ang nakikita ko. Ibang tao. Tapos, nawawala rin agad. Nagtataka lang ako. Siguro, pagod lang ako. Kailangan ko lang ng mas mahabang pahinga. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala at nanonood ng TV, bigla akong naramdaman na may huminga sa batok ko. Nilingon ko agad, pero wala namang tao. Binatok ko ng tingin ang likod ng sofa. Wala rin. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Baka lamig lang sa aircon. Pero parang totoo talaga ang naramdaman ko. Hindi lang basta hangin. Nagsimula akong magkaroon ng mga panaginip. Yung tipong malinaw na malinaw. Puro dilim. Tapos may mga anino na gumagapang. Ang pinakamasama, may boses. Parang bulong, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Parang sinisipsip ang lahat ng lakas ko. Nagigising akong pagod. Parang hindi natulog. Sinubukan kong magbasa. Magpakaabala. Pero parang laging may bumubulong sa likod ng isip ko. Parang may naghihintay lang. Ang pakiramdam na ito ay hindi ko pa nararamdaman kailanman sa buong buhay ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng matinding takot. Nung bata pa ako, mahilig magkwento ang lolo ko. Madalas tungkol sa mga alamat, sa mga engkanto, sa mga aswang. Ang paborito niya ay tungkol sa isang matandang sumpa na nakakabit daw sa aming angkan. Isang sumpa na nagmumula sa isang kasunduang sinira ng aming ninuno. Dati pinagtatawanan ko lang. Kwento lang yun, sabi ko, pampakaba lang. Pero ngayon, parang bumabalik ang mga sinabi niya. Lalo na yung kwento tungkol sa anino sa liwanag.
Isang nilalang daw na hindi mo makikita sa dilim kundi sa mismong ilaw sa gilid ng paningin mo. Ang sabi niya, itatago daw ito sa mga anino at kapag nakita mo, huli na. Naalala ko yung panaginip ko, yung mga anino. Bigla akong kinabahan. Posible bang may koneksyon? Pinilit kong alisin sa isip ko. Hindi totoo ang mga ganong bagay. Moderno na tayo. Walang sumpa-sumpa. Pero ang bigat sa dibdib ko, hindi nawawala. Nagsimula akong maghalongkat niya mga lumang gamit ng lolo. May nakita akong isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama na puno ng mga lumang sulat at ilang kakaibang bagay. May isang panyo na may nakatahing kakaibang disenyo at isang maliit na rebulto ng isang babaeng walang mukha. May nakasulat sa likod ng rebulto. Hindi ko masyadong mabasa pero parang pangalan ang nakasulat. Elena. Habang hinahawakan ko ang rebulto, bigla akong nakaramdam ng lamig. Parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Tapos may narinig akong bulong malapit sa tenga ko. Isang pangalan, Elena. Pero walang tao sa kwarto kundi ako. Binitiwan ko agad ang rebulto. Parang nagliyab ang kamay ko. Nawalan ako ng gana kumain. Hindi na ako nakatulog ng maayos. Palagi akong nag-iisip. Pinipilit kong iugnay ang lahat ng nangyayari. Ang aksidente ko, ang pagkahilo, ang mga panaginip, ang mga bulong, ang kwento ng lolo. Lahat parang nagkakaugnay. Pero paano? Sinubukan kong kausapin ang nanay ko tungkol sa mga kwento ni lolo. Pero parang ayaw niyang pag-uusapan. Nag-iba ang tingin niya sa akin. Hayaan mo na ang nakaraan, anak. Wala nang koneksyon yun sa atin, sabi niya. Pero ang tingin niya parang may tinatago. At yung tinatago niya parang mas nakakatakot pa sa mga kwento ni lolo. Ang bahay namin, dati kong kuta, unti-unting nagiging piitan. Ang mga tunog na dati kong nakasanayan, ang tiktak ng orasan, ang huni ng hangin, ang mga ingay mula sa labas ay nagiging kakaiba. May narinig akong kaluskos sa kisame, parang may naglalakad. Alam kong daga lang yon, pero ang tunog parang malaki. Tapos may maririnig akong malalim na paghinga malapit sa bintana kahit sarado naman ang lahat. Nagsimula akong magkaroon ng hirap sa pagtulog. Kahit pagod na pagod ako, hindi ako makatulog. Kapag pumikit ako, nakikita ko ang mga anino. Yung boses mas lumalakas, hindi na lang bulong. Paminsan-minsan, naririnig ko na parang may umaawit ng isang lumang lullaby. Yung kinakanta ng nanay ko nung bata pa ako. Pero ang tono, nakakatakot. Malungkot. Ang pinaka nakakatakot, nawawalan ako ng oras. Minsan, nakaupo lang ako tapos biglang gabi na. Hindi ko maalala kung anong nangyari sa loob ng ilang oras. O kaya naman nasa kusina ako tapos biglang nasa sala na ako at hindi ko alam kung paano ako nakapunta doon. Parang may nawawala sa mga alaala ko. Tinawagan ko ang kaibigan ko, si Ben. Sinubukan kong sabihin sa kanya ang nangyayari pero parang hindi niya maintindihan. Dude, baka stress lang yan, sabi niya. Magpahinga ka, kalimutan mo muna ang trabaho. Pero paano ko kakalimutan kung ang trabaho ay hindi ang problema? Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo,
Nakita ko ang aking sarili sa salamin. Pero sa isang iglap, parang hindi ako ang nakita ko. Isang babae. Mahaba ang buhok at malungkot ang mga mata. Yung rebulto. Si Elena. Napakurap ako at nawala rin agad. Bumalik ang sarili kong refleksyon. Pero ang takot, kumalat sa buong katawan ko. Doon ako nagsimulang maniwala. Hindi ito guni-guni. Hindi ito stress. May nangyayari sa akin at konektado ito sa kwento ng lolo. Yung anino sa liwanag. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko, papalapit na siya. At parang kinukuha niya ang mga alaala ko, ang pagkakakilanlan ko. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, nagsimula akong maghanap ng mga lumang larawan sa bahay. Nagbabaka sakali na may makita akong koneksyon sa mga kwento ng lolo o sa mga nangyayari sa akin. Sa lumang album ng nanay ko, may nakita akong isang litrato na hindi ko matandaan na nakita ko na dati. Isang babae na halos kamukha ko, pero mas luma ang itsura. Mahaba ang buhok pero hindi masyadong makita ang mukha dahil sa kalabuan. Ang suot niya parang luma, parang panahon pa ng mga Kastila. Sa likod may sulat, Elena. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Elena, ang pangalan na naririnig ko, ang babaeng nakita ko sa salamin. Posible bang kamag-anak namin siya? Bakit hindi ko siya nakilala? Bakit hindi siya nabanggit sa akin kailanman? Nagtago ang nanay ko tungkol sa kanya. Kinumprunta ko siya. Ma, sino si Elena? Tanong ko, hawak ang litrato. Namumutla ang nanay ko, parang nakakita siyang multo. Naminginig ang kamay niya nung kinuha niya ang litrato. Wala yan anak, lumang litrato lang yan. Huwag mong pansinin. Sabi niya, pilit na kalmado pero halata ang takot sa boses niya. Pero ma, bakit parang kamukha ko siya? At bakit may pangalang Elena sa likod? Yung pangalan na naririnig ko sa mga panaginip ko. Hindi na ako mapakali. Gusto kong malaman ang totoo. Napabuntong hininga ang nanay ko at parang sumuko. Si Elena, siya ang kapatid ng lola mo. Nagsimula siyang magkwento. May gusto siyang lalaki na iba ang pinakasalan. Kinasal siya sa ibang lalaki pero ayaw na ayaw niyang makasal sa lalaking ito. Pinilit siya ng kanyang pamilya kaya napilitan siyang pakasalan ang lalaki. Nung nangyari ito, nalaman niyang nabuntis siya. Kaya simula noon, nagpakamatay siya. Nung narinig ko ang salitang kapatid ng lola mo, parang biglang naging konektado ang lahat. Ang sumpa, ang pamilya. Nagsimula akong magtanong kung bakit ngayon lang sinabi, bakit itinago. Para kalimutan na anak, para hindi na bumalik ang nakaraan. Ayaw naming matulad ka sa kanya. Pero huli na, nasa loob na ako ng kwento. Ang anino sa liwanag, ngayon ko lang naintindihan ay hindi lang isang nilalang. Maaring ito ay ang kanyang kaluluwa na naghahanap ng hustisya. At parang ako ang napili niyang daanan. Mula nung nalaman ko ang tungkol kay Elena, mas nagiging sensitibo ako sa paligid ko. Ang mga bagay na dati ong hindi pinapansin, ngayon ay nakakakuha ng aking atensyon. Ang mga lumang bahay sa aming lugar, parang may kwento ang bawat isa. Ang hangin parang may dalang bulong. Isang hapon habang naglalakad ako sa labas,
may nadaanan akong grupo ng mga bata na naglalaro sa kalye. Nilalaro nila ang luksong baka at nagkakatuwaan sila. Pero sa gitna ng laro, may narinig akong kinakanta nila. Isang luma at pamilyar na kanta. Elena, Elena, nasan ka? Ang anino mo'y sumasama na. Sa dilim ay nagtatago, sa liwanag ay naglalaho. Kinilabutan ako. Lalabay ng nanay ko, pero bakit kinakanta ng mga bata? Tinanong ko ang isang bata, sino ang nagturo sa inyo niyan? Ngumiti lang ang bata. Tita, sabi niya, luma na daw yan, kinakanta na nila dati pa. Sino ang tita? Tanong ko. Nagkatinginan ng mga bata tapos biglang tumakbo papalayo, parang ayaw nang kausapin ako. Iniwan ako sa gitna ng kalsada, litong-lito. Sino ang tita? At bakit nila kinakanta ang tungkol kay Elena at sa anino? Pumunta ako sa bahay ng kapitbahay na matanda, si Aling Nena. Matagal na siyang nakatira doon at alam niya ang maraming kwento tungkol sa lugar. Aling Nena, may kilala po ba kayong nagngangalang Elena? Nag-isip si Aling Nena. Elena? Marami namang Elena dito. Bakit mo natanong? Kinwento ko sa kanya ang tungkol sa kantang kinatanta ng mga bata at sa litrato. Nag-iba ang mukha ni Aling Nena. Parang kinakabahan. Naku iho, sabi niya, mahina ang boses. Ang kwentong iyan ayaw na naming pag-usapan. Mas mabuti kung kalimutan mo na lang. Bakit po? Tanong ko. Kasi ang anino na yan bumabalik. At kapag bumalik, may kukunin. Sabi niya, tumingin sa malayo. Naramdaman ko na parang pinipilit niyang kalimutan ang nangyari, na parang ayaw niyang malaman ko ang totoo. Pero ngayon, mas lalo akong nagtataka. Ano ba talaga ang nangyari kay Elena? At bakit parang ako ang kanyang pinipili na balikan? Nung gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Aling Nena, ang kanta ng mga bata at ang litrato ni Elena, lahat ay bumabalik sa isip ko. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Elena. Nagsimula akong maglakad papunta sa lumang bahay ng lola ko. Ang bahay kung saan sinasabing nagpakamatay si Elena. Matagal nang abandonado ang bahay. May mga nagkwento na may multo daw doon, pero hindi ko pinaniwalaan. Pero ngayon, parang nag-iba ang lahat. Habang papalapit ako sa bahay, naramdaman ko ang lamig. Hindi lamig mula sa hangin, kundi lamig na parang bumabalot sa buong pagkatao mo. Ang mga dahon ng puno parang sumasayaw sa hangin at ang tunog parang bulong. Binuksan ko ang sirang gate. Maalikabok ang buong bahay. Ang mga gamit balot ng sapot ng gagamba. Ang amoy parang luma. Parang may natutulog na kwento sa bawat sulok. Habang naglalakad ako sa loob, narinig ko ang bulong, malinaw, narito ka na. Tumindig ang balahibo ko. Nilingon ko ang bawat sulok pero wala akong makita. Pumunta ako sa silid kung saan sinasabing nagpakamatay si Elena. May isang lumang upuan doon. At sa dingding may isang bakas ng itim na pintura, parang hugis ng isang tao. Bigla akong nakaramdam ng presensya. Hindi lang basta hangin, parang may tumayo sa likod ko. Nilingon ko at nakita ko siya.
Si Elena, nakatayo siya, nakangiti at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakita ko ang sarili ko. Oo, ang sarili ko. Hawak niya ang litrato at nung ngumiti siya, lumabas ang kulay itim na ngipin sa wakas. Sabi niya at ang boses niya parang akin din. Nahanap mo ako. Nataranta ako. Paano niya ako nahanap at bakit siya parang ako? Tumakbo ako palabas ng bahay, hindi na lumingon. Ang bawat hakbang parang hinihahabol ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Mula nang makita ko si Elena sa lumang bahay, parang may nagbago sa akin. Hindi lang sa pakiramdam. Nagsimula akong magkaroon ng pisikal na pagbabago. Ang banat ko parang mas namumutla. Ang buhok ko parang humaba ng mabilis. At ang mga mata ko parang lumaki at mas nagiging malalim ang kulay. Nagsimula ring bumaba ang timbang ko. Ang pakiramdam ko ay laging pagod. Para akong inubusan ng lakas. Ang nanay ko, nag-aalala. Sinubukan niya akong dalhin sa doktor. Pero tumanggi ako. Alam kong hindi itong sakit na kayang gamutin ng gamot. Ito ay isang sumpa. Sa gabi, ang mga panaginip ko ay nagiging mas malinaw. Hindi na lang anino ang nakikita ko. Nakikita ko si Elena, nasa tabi ko, nakangiti. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko ang kanyang presensya. Tapos, nakikita ko ang sarili ko, kasama siya. Pero hindi ko kontrolado ang katawan ko, para akong manika. Ang pinakamanakakatakot, nagsimula akong magkaroon ng mga alaala na hindi akin. Alaala ni Elena, ang kanyang pagkabata, ang kanyang pagmamahal sa isang lalaki, ang kanyang pagkabigo, ang kanyang paghihirap. Parang nagiging bahagi ako ng kanyang kwento. Sinubukan kong labanan. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Pero mas nilalabanan ko. Mas lumalakas ang presensya ni Elena. Parang sinisip-sip niya ang lahat ng pagkatao ko. Ang mga bagay na dati kong gusto, ngayon ay hindi ko na gaanong gusto. Ang mga bagay na dati kong ayaw, ngayon ay nagiging interesado ako. Para akong isang sisidlan na unti-unting pinupuno ng ibang nilalang. At ang nilalang na iyon ay si Elena. Hindi na lang siya anino sa liwanag. Siya ang liwanag at ako ang anino. Naramdaman ko na parang nawawalan na ako ng sarili. Ang aking mga saloobin, mga damdamin at maging ang aking boses ay nagsisimulang magbago. Ang aking boses ay nagiging mas malalim at mas malambing tulad ng isang babae. Kapag tumitingin ako sa salamin, minsan hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Nakikita ko ang mukha ni Elena, ang kanyang mahabang buhok at ang kanyang malungkot na mata. Ang mga mata na parang naghahanap ng hustisya. Ang mga mata na parang sumasalamin sa kanyang paghihirap. Ang nanay ko,
Halos umiyak na kapag nakikita ako. "Anak, bumalik ka na," sabi niya paulit-ulit. Pero paano ako babalik kung hindi ko na alam kung sino ako? Ang mga alaala ko lumalabo. Ang mga alaala ni Elena lumilinaw. Naaalala ko ang sakit ng kanyang pagkabigo, ang galit niya sa kanyang pamilya na pumilit sa kanya na magpakasal, ang kanyang desperasyon bago siya nagpakamatay. Nararamdaman ko ang lahat ng iyon, parang ako ang nagdusa. Nagsimula akong maglakad sa gabi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang may pumipilit sa aking maglakad. May narinig akong boses. "Gawin mo ang nararapat." Ang boses na iyon, parang sa akin, pero may bahid ng kalungkutan at galit. Isang gabi, habang naglalakad ako sa gitna ng daan, may nakita akong matanda. Nilapitan niya ako. "Iho, huwag kang magpakontrol," sabi niya. "Hindi ikaw yan." Nilingon ko ang matanda. Hindi ko siya kilala, pero ang mga mata niya ay parang may alam. "Sino ka?" tanong ko, pero ang boses ko ay parang hindi akin. Ngumiti ang matanda. "Ako ang tagapagbantay. At ikaw ang napili," sabi niya. Pagkatapos ay nawala siya sa dilim, parang usok. Ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam ng pagkawala ng sarili ay mas nakakatakot kaysa sa mga multo o anino, dahil ang kalaban ko ngayon ay hindi lang isang nilalang. Ako mismo ang kalaban ko. At parang natatalo na ako. Alam kong wala na akong oras. Alam kong kung hindi ko gawa ng paraan, tuluyan nang mawawala ang pagkatao ko. Hindi ko na hahayaang mangyari yun. Sinubukan kong balikan ang mga kwento ng lolo, ang mga tala niya tungkol sa sumpa. May binanggit siya tungkol sa ritual ng pagpapala niya. Isang sinaunang ritual na maaring makapagpalaya sa isang kaluluwang nakakulong. Pero hindi kumpleto ang mga tala niya. Kailangan kong kumpletuhin ang mga ito. Nagsimula akong maghalungkat sa mga lumang aklat, sa mga lumang sulatin, kahit sa mga internet. Kailangan kong malaman kung ano ang kulang. Nalaman ko na ang ritual ay nangangailangan ng personal na sakripisyo, isang bagay na napakahalaga sa taong naghahanap ng kalayaan. At kailangan kong gawin iyon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang lumang bahay. Nag-ipon ako ng lakas. Kailangan kong labanan si Elena. Hindi ko hahayaang kainin niya ang pagkatao ko. Hindi ko hahayaang matupad ang sumpa. Nakarating ako sa lumang bahay. Mas malalim ang dilim ngayon. Ang hangin mas mabigat. Naramdaman ko ang presensya ni Elena. Mas malakas kaysa dati. Pumasok ako sa bahay. Walang ingay. Walang kaluskos.
Taning ang malalim na paghinga ko lang ang naririnig. Pumunta ako sa silid kung saan siya nagpakamatay. Kinuha ko ang litrato ni Elena. Hawak ko ito ng mahigpit. "Elena," sabi ko, pero ang boses ko hindi na akin. "Alam ko ang sakit mo, pero hindi ito ang paraan." Naramdaman ko ang galit niya, ang pagtutol niya. Sinubukan niyang kontrolin ang katawan ko, pero pinlit kong labanan. Kinagat ko ang sarili kong labi. Naramdaman ko ang lasa ng dugo. Hindi ko hahayaang kontrolin niya ako. Nagpakamatay ka dahil sa pag-ibig, Elena. Ginawa mo yan sa sarili mo. Hindi ka pwedeng magsumpa. Mariin kong sabi sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Sumasalamin na ang mga mata niya. Pumikit ako at sinimulan ko ang ritual. Binanggit ko ang mga salita, ang mga sinaunang salita na nahanap ko. Naramdaman ko ang init sa aking katawan. At pagkatapos, ang lamig. Parang may humiwalay sa akin. Narinig ko ang isang matinding sigaw. Sigaw ni Elena. Sigaw ng kalayaan. Nang matapos ang ritual, humina ang presensya ni Elena. Ang lamig ay nawala at ang hangin ay naging normal ulit. Pero pagod na pagod ako. Halos hindi na ako makatayo. Pagmulat ko ng mata, nakita ko ang sarili ko. Ako na ulit. Ang mukha ko, ang katawan ko. Wala na ang mga pisikal na pagbabago. Bumalik na ang lahat sa dati. Umuwi ako, nanghihina, pero may pakiramdam ng kapayapaan. Natulog ako ng mahimbing. Sa panaginip ko, nakita ko si Elena. Nakatayo sa isang hardin na puno ng ilaw. Ngumiti siya. Hindi malungkot, hindi galit. Ngiti ng kapayapaan. Tapos, nawala siya. Pagkagising ko, parang may nagbago sa akin. Hindi na ako kinakabahan. Hindi na ako natatakot. Pero hindi rin ako nakalimut. Alam ko ang kwento ni Elena. Alam ko ang sumpa. Sinabi ko sa nanay ko ang lahat ng nangyari. Niyakap niya ako. Umiyak siya. Nagpapasalamat na ligtas ako. Nagpapasalamat na bumalik na ako. Ang mga kwento ng lolo hindi na lang basta kwento. Ang folklore hindi lang basta pamaiin. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan, ng ating pagkakakilanlan. May mga bagay na hindi natin naiintindihan, pero hindi ibig sabihin ay hindi totoo. Hindi ko masasabi kung ang monster ay totoo
o kung ang paniniwala ko lang ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi ko rin masasabi kung ang sumpa ay supernatural o kung ito ay bahagi lang ng psychological na epekto ng takot at paghihirap. Ang tanging alam ko ay nakaligtas ako. Pero hindi ako lumabas na pareho. Mas naging matibay ako. Mas naging bukas ang isip ko. At mas naging handa akong harapin ang mga bagay na hindi ko maintindihan.